Lastly, nakatanggap ako ng blessing bago matapos ang 2021. Pangarap ko talaga magkaroon ng ganito. And then, oh, I wanna cry with a little bit of hard work and patience and a little bit of dream. Yay! So, ayan, bago pa tayo magkaiyakan dito, let me share to you mga konting pasilip sa aking bagong blessing this 2021. Hali kayo, let's go! Happy New Year! Yay! I-share ko pa to sa inyo this coming 2022. Pero ito muna siya. Bye everybody! Happy New Year! Thank you so much, all my subscribers. I love you all! Hello everybody and welcome back to my channel! And gusto ko lang sabihin sa inyo lahat na maraming salamat dahil umabot na tayo ng 3 million subscribers! So ayan, thank you so much. Maraming salamat for subscribing dito sa channel ko after years and years of vlogging on and off. Ayan, mga familiar faces to mga to dito sa channel ko. And isang malaking happy 3 million subscribers. Happy 3 million subscribers! Thank you so much. Okay na kayo? Okay na? Tapos na. Pero kala kayo may lakad pa parang mga-Avenger tayo pa. Nakapaka pa talaga! As promised, syempre sabi ko sa vlog ko, ng isa kong vlog, na kapag nag 3 million subscribers tayo, itutour ko kayo sa aking rest house. So here it is! Pumasok na tayo and iikot ko na kayo sa aking safe place. And dito ko talaga china-charge yung sarili ko. Kunyari, away from the city. Gusto ko magpahinga, mamanghap ng fresh air. So tara, let's go! So, taran! Ito na siya. Ito yung main entrance ng bahay. As you can see, meron ditong parang lamppost. Gustong-gusto ko talaga tong lamppost ito kasi parang ako nasa ibang bansa. Gusto ko kasi talaga nakatira ako sa Canada. So, feeling ko nasa Canada ako sa bahay na to. So, ayan, pasok. So, this is our swimming pool. Heated pool siya. So, medyo mainit siya kapag inoon. Actually, pina-repair namin tong pool. May mga inaayos sa tiles, flooring, and patching. Ayan, bago ang lahat, gusto ko muna mag-thank you sa gumawa ng swimming pool ko na si Santeco Construction Supplies and Services. And this is Ate Glodis and Michael Santeco. Maraming salamat. Lalagay ko na lang yung Instagram nila dito para kung meron kayong gusto kayo magpagawa ng pool, repair ng swimming pool. So, dito naman siya. Meron din ditong entrance actually. May entrance naman doon sa baba. Meron ding entrance dito. And gusto ko rin yung lugar dito na pwede ka lang mag-relax. Siguro next time kapag nagka-time ako, lalagyan ko dito ng upuan para medyo tumambay ng konti. Pero actually madaming tambayan sa buong bahay na to. Simula pa lang talaga to. Pero gusto ko din tong pine tree na to. Tapos meron siya mga ilaw-ilaw sa gabi. Maganda to sa gabi. And then maganda siya kapag Pasko kasi sobrang ang dami niyang dahon. Tapos very Christmassy feels. At ito pa! Super duper nice din to. Isa din to sa mga nagustuhan ko dito sa bahay. So parang iba talaga yung feels. Nakaka-provincial life / Canada life. Ito naman yung entrance dito sa bahay. And papasok tayo sa loob. Yan. Ito yung entrance. So, gilid yung pasukan. And, yan. Dito siya. Pwede ako mag-hello sa mga guests ko na, hi, kumusta kayo dyan? Ingat kayo lahat. And yan. Maganda rin tumambay dito actually. And mag-welcome ng mga guests. That's so cool. And ito naman, isa sa mga ni-renovate ko dito sa bahay is this one. Nilagyan namin ng canopy for more aesthetic, more modern look. And then, yung buong bahay actually, meron pa dito, and dun sa taas. So, sobrang ganda. Nakakaganda siya ng house, I think. Or mas nakaka-relaxing siya tignan kapag may wood talaga yung bahay. So, pababa muna tayo. Kung mapapansin nyo sa video na to, iba pa yung itsura ng exterior design. Darker yung naging colors niya before. Pero wala din masyadong wood, wala din masyadong canopy. Malaki talaga yung naging difference at pinagbago sa exterior design. O diba? Bongga!
And in fairness, mas nag-complement nga yung colors ng exterior sa kapaligiran. Yung puro greens, tapos may contrast ng light brown to beige. Ooh, so amazing. Feeling ko lang naman. Mas maaliwala sa paningin, ika nga nila. Ano sa tingin nyo? Bumagay ba? Comment down below. So now, iikot ko muna kayo sa exterior ng buong bahay. Come on, let's go. So ito, bago ka mag-cross dito sa kanal, meron kami ditong food dog. So ito, may isa, and then another one dito sa kabila. So para sila yung parang pangpataboy ng mga masasamang elemento bago pumasok sa loob ng bahay. Merong pang bahay na food dog, meron ding pang negosyo na food dog. So parang kailangan talaga ng ganun. Tapos i-insensuhan siya every now and then. So yun. Ayan, meron kaming food dog dito sa bahay. Wala kaming totoong aso dito pero may food dog kami. So ito naman, dito kami minsan nagsiset up ng, wala lang yung table ngayon, pero minsan dito kami hang out, nagsasamgyupsal or kumakain pag may nagsiswimming dun sa tapat. Dito namin ginagawa yung mga luto-luto, kain-kain. Cheers, mga ganyang levels. So, dito siya nangyayari. And ayun yung mga upuan. So, mga portable lang. And ayun yung table. So, dito lang namin nilagay. So, gusto ko lang maluwag siya. Yung parang feels ng bahay na to is parang minimalist lang talaga. Para low maintenance, tsaka konti lang yung gamit. Kabaliktaran ng bahay ko talaga sa Maynila. Sobrang daming gamit. And then now, pababa naman tayo dito sa dirty kitchen. So, dito naman yung, masarap din magluto dito actually. Parang breakfast, ganyan, para hindi naman mangamoy sa loob. Madalas dito talaga sila nagluluto. And then, meron din kaming hugasan dito, ganyan. Parang presko lang, parang masaya lang magluto dito, ganyan-ganyan, chika-chikahan habang titignan mo yung buong view and another view doon. Tapos, habang nagluluto ka, pwede ka din umupo dito sa aming outdoor living room. So, meron dito, ganyan, chill. Minsan dito din kami nagka-coffee, nagsismell ng mga fresh air and all. And ayun o, kitang-kita mo talaga, parang abot kamay mo na talaga yung taal. And then, may sky and the greenery of the place. And masarap lang umupo. Actually, ito yung favorite na pwesto ng papa ko dito sa bahay na to. Dito talaga siya nakaupo, dito siya nagtsatsaa. And tambay talaga siya here. Etong mga lugar na to, ito parang dati kasi wala tong flooring na ganito. Etong flooring na to parang naisip ko lang kasi maganda talaga sa bahay yung merong wood. Kasi nakaka-presko, nakaka-homey feels, and nakaka-relax yung sense of wood sa lugar na to. So, thank you to Pollywood Philippines dahil sila yung nag-provide nitong outdoor flooring. So, thank you so much to Mark and Ivan of Pollywood Philippines. Tsaka, ito talagang outdoor na parang living area. Gusto ko talaga ng ganito kasi maganda yung lugar eh. Maganda talaga yung space, maganda yung scenery, and maganda talaga yung hangin and yung energy. Dito din ako tumatambay. Parang dito ako banda dito. Yan. So, one with nature talaga itong lugar na to. Tapos nakatingin ka lang sa kawalan. Kita mo lahat. Masarap mag-coffee. Masarap mag-isip-isip and all. And with the birds chirping. Masaya, maganda. Parang perfect spot siya to recharge and re-energize habang pahingahan. Literal na rest house talaga to kasi makakapag-rest ka, makakapag-isip ka, ganyan. So, meron tayong table. So, pang outdoor talaga tong furniture na to kasi ito plastic lang. Tapos ito parang outdoor leather din siya. Para pag umulan, pupunasan mo lang talaga. And so masarap talaga chumel ang barkada dito sa lugar na to. Tapos malay mo naman in the next few vlogs natin, mayroon akong maimbitahan dito sa rest house ko and magkaroon kami ng Kim TV. Kim TV! Chris TV pala ang peg! Diba? Mag-interview tayo ng mga group of people. Yun ay kung mangahas silang pumunta dito kasi ang layo talaga pupunta dito. Diba? It's so relaxing. It's so very peaceful. So parang ang sarap lang dito mag-invite ng friends. So ayan na nga. So ito yung lounging area namin dito sa labas. And yun, pinakita ko na sa inyo to. And now we are on our way sa
isa sa mga niyayabang ko dito sa bahay. Wow, niyayabang dito sa bahay na to. So, isa to, pero meron ako ditong fire pit. Yes! Kala mo naman kung sino, pero yeah, meron akong fire pit dito sa aking outdoor area since malamig dito sa Tagaytay. Ito nga pala yung kapitbahay namin. Ako may fire pit siya, ako yung armpit, ha? So, ito naman, meron dito mga rooms. Ito muna yung isang room dito sa labas. So, meron kaming guest room. Napakita ko to soon, pero yan muna siya. And meron pa ditong pangalawang room naman. So, maganda mag-room dito kasi makikita nila kaagad yung sunrise. Kasi yung sunrise, yan lang mismo talaga. Like, super. Pag nandito ka na, diyan sisikat ang araw. Ang bagong umaga. Kapag natulog ka nang nawala ka ng pag-asa paglabas mo, wow! Sunrise! Ganon, di ba, sis? Tama yun. Perfect yun. So, kaya ito na. Dito yung fire pit namin. Usually kasi malamig talaga dito sa lugar na to. Yung bahay na to, nabili ko to nang may ganito na siya. Isa to sa mga hindi ko ginalaw dito sa buong bahay na to. Dahil gusto ko na yung tiles na upuan. Tapos gusto ko na rin yung tiles din yung madadaanan ng apoy. Tapos andito na yung scenery, yung view. Maganda rin dito. Dito rin kami nagwa-wine-wine, chill-chill, kwentuhan, barkadahan, pamilyahan. Lahat na napag-uusapan namin dito. And ngayon, sisindihan na natin ang mahiwagang bolang kristal. Tadaan! Eto na siya! So, dito talaga kami tumatambay kapag sobrang lamig talaga ng panahon. And meron kami ditong fire pit. Pero ayan, ganyan yung feels and all. Tapos ayan siya, tapos titignan namin. Or minsan nagsusmores din kami dito pag gabi. Later kapag inabot tayo ng gabi, mas maganda dito. So papakita ko din sa inyo yung outdoor ng bahay kapag gabi. Isa din to sa mga na-amaze ako na dito sa bahay. Same sa harap, binago din yung exterior dito sa likuran. As you can see, iba na yung itsura niya ngayon. This is the before, and this is the after. So, ayan na nga, we are done with the house tour dito nga sa exterior ng rest house ko dito sa Tagaytay. And simpleng lugar, it's so relaxing, sobrang nakaka-charge ng energy with the nature. Para siyang naka-grounding dito na parang ito talaga yung recharging area ko sa sobrang pagka-energetic ko. Siyempre, nauubos din naman yung energy mo. So, dito talaga ako nagpapahinga and nagre-recharge ng self ko. And para pag nandito ako, parang mas nai-inspire ako na magtrabaho para hindi talaga ako mapagod. And yun, ang kwento ko lang dito sa bahay na to is just a short story lang. Nakuha ko tong bahay na to nung pandemic kasi parang na-realize ko ang iksi ng buhay natin. Parang nung nagkaroon ng COVID, parang ang dami ko naiisip para sa sarili ko, para sa pamilya ko, and para sa future ko, kung ano man ang mangyayari sa akin. Naisip ko na para saan pa nagtatrabaho ako kung hindi ko rin naman kukunin yung pangarap ko. So parang sabi nga ng friend ko, never underestimate the power of your dreams. So isa to sa mga dream ko na magkaroon ng rest house. And minanifest ko talaga ng bonggang-bongga. And ayan, finally, it's already here. It became reality na pahingahan, unique na lugar, sa lugar na malayo sa syudad. And isa to sa mga dreams ko na magkaroon. And I'm very happy na andito na siya and na-experience ko na siya and nahawakan ko na yung isa sa mga pangarap ko sa buhay. So, one by one, di ba? Parang hindi naman imposible kapag nangarap ang isang tao. Basta trabahuin mo din. Kasi parang sabihin mo, pangarap mo magkaroon ng ganito. Pero nasa bahay ka lang, wala ka naman din ginagawa. So, parang work hard, play hard. Basta lahat ng mga ka-hardan, nilalanggam ako! Ayun, ang dami. Isa din yun sa mga dreams ko na langgamin ako. Kasi sweet kasi ako na tao. Ayun, never underestimate the power of your dreams. Dream big, dream hard. Kasi once minanifest mo yun sa sarili mo and lagi mong nilalagay sa utak mo na gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganito yung buhay ko. Parang, bakit pa tayo mangangarap kung hindi naman natin lalakihan? So parang, yun.
isa din yun sa mga motivation na gusto ko din i-share sa inyo lahat na pag na-motivate mo yung self mo na maka-achieve ng bigger dreams, to see yourself in a bigger picture, mangyayari at mangyayari siya. Kaya wag mong ililimit yung pangarap mo. Basta mangarap ka na mangarap. Hindi naman instant yung pangarap eh. It takes years. Years of hard work, years of mga failures, mga ganong bagay. So parang achievement na rin yun kapag naabot mo yung isa sa mga dream mo. So that's it. As a motivator, Kim Drew, sana na-motivate ko kayo sa mga dreams niyo na i-achieve niyo talaga. And ma-achieve mo yun basta maniwala ka lang. Kasi pag hindi mo siya pinaniwalaan at pagdududahan mo, hindi talaga siya mangyayari. So yes. And may question ba? Wala na, no? Sabi mo na lahat. Sabi ko na ba lahat? Ayan. Saan kami pwede umattend ng class mo? Umata ng class motivator. Dito lang sa channel ko. Kasi umiiyak na kami dito sa likod. Like, sabi ko, emotional na kami lahat. Like, sabi ko, sabi ko. We're so proud of having Kim Chiu in our lives because she's always and always be our inspiration to Like, everyone. ako, sabi ko, Ay ako, meron akong question. Ano? Sorry. Parang it seems like you've already achieved all your big dreams. So, what's next? Or ano pa yung mga next big dreams? Siyempre marami pa naman akong dreams. Siyempre hindi nauubos ang pangarap hanggat nabubuhay tayo. Parang na-achieve na natin to isa, na-achieve na natin to isa. Para saan pa yung buhay mo kung hindi ka mangangarap? Para lang siyang never-ending stairs. Pag nakuha mo na to isa, next stairs naman tayo, next stairs. Hindi yan matatapos hanggat hindi tayo namamatay. So kaya pinahiram yung buhay natin para tayo mangarap and abutin yung pangarap natin. Yun. Very well said. Thank you. ilang session po yung motivational class. So yun lang guys, I hope you enjoy my vlog and salamat sa lahat-lahat ng mga subscribers ko. Kahit on and off akong nagva-vlog, lagi ko pa rin kayong i-update sa mga life updates ko dito syempre sa channel ko. Thank you so much for all the subscribers, lahat ng nag-message, lahat ng mga recos ninyo ng mga next vlog ko. And ayun, thank you so much for loving me as much as I love you all. And for our next video, ipapasok ko na kayo sa loob ng aking rest house. Pero sobrang haba na ng vlog na to. I think magkita-kita na lang tayo sa susunod kong vlog. Agad-agad, next week na po yan. So, abangan nyo po this Sunday ang part 2 ng aking rest house tour. Thank you so much everyone. Please do subscribe and see you next Sunday. Patagalin pa. Pasok! Ayan, so dito na tayo sa second floor. Kaya nilagay ko siya sa south kasi ang horse, year of the horse ako. So nilagyan ko siya ng peacock. And then meron kaming chandelier dito. And then this is a 6-seater na dining set.